Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa bago nating kwentong katatakutan? Si Miguel ay nag-isang anak ni Robin. Mula pagkasanggol, hindi na niya nasilayan ang kanyang ina, at si Robin ang nagpalaki at nag-aruga sa kanya sa Maynila. Isang araw, isang tawag mula sa probinsya ang bumago sa kanilang buhay. Si Lolo Lucio, ang ama ni Robin, ay inutusan silang bumalik sa kanilang bayan upang doon na manirahan. Bukod dito, ipinahayag ng matanda na ipamamana niya kay Miguel ang kanyang malawak na lupain. Sa pagdating nila sa bayan ni Lolo Lucio, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar at ang tila kakaibang kilos ng mga tao. Sa araw, normal at payapa ang pamumuhay ng mga taga-baryo, ngunit pagsapit ng dilim, may mga nilalang na gumagala sa gabi, mga aswang na nag-aabang ng kanilang mga susunod na biktima. Ang hindi alam ni Miguel, kaya sila pinauwi ni Lolo Lucio ay upang ipagkasundo siya kay Amara, isang dalaga na may dugong aswang. Si Amara ang itinalaga upang ipagpatuloy ang lahi ng mga aswang sa kanilang bayan. Lihim itong pinagkasunduan ni Lolo Lucio sa mga matatanda ng baryo upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Upang matiyak na hindi lalayo si Miguel at Robin, unti-unting ipinapakita ni Lolo Lucio ang kanyang tunay na pagkatao, isang tagapangalaga ng lahi ng aswang. Habang tumatagal, natuklasan ni Miguel at Robin ang madilim na lihim ng kanilang pamilya at ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang ina ni Miguel. Nagsimula silang magduda sa tunay na pakay ni Lolo Lucio. Nais ba niyang ipamana kay Miguel ang lupa o nais niyang ikadena ito sa sumpa ng kanilang lahi? Habang papalapit ang araw ng kasal ni Miguel kay Amara, mapipilitan silang pumili, tatanggapin ba nila ang pamana at magiging bahagi ng mundo ng mga aswang o tatakasan nila ang kasunduan ng dugo kahit kapalit nito ang kanilang sariling buhay. Ang simula ng kwento. Maliwalas ang hapon sa Maynila, ngunit hindi may tatanggi ang bigat ng araw para kay Miguel. Kakauwi lang niya mula sa eskwelahan, bitbit ang kanyang bag, nang mapansin niyang tahimik na nakaupo ang kanyang ama, si Robin, sa lumang sofa ng kanilang maliit na apartment. May hawak itong telepono at tila malalim ang iniisip. "Pa, may problema ba?" tanong ni Miguel habang ibinababa ang bag sa sahig. Napabuntong hininga si Robin bago sumagot. "Tumawag ang Lolo Lucio mo. Gusto niyang umuwi tayo sa probinsya." Nagtaas ng kilay si Miguel. Hindi niya halos malala ang mukha ng kanyang lolo dahil huling bises silang nagkita, 6 na taon pa lang siya. Hindi rin madalas pag-usapan ni Robin ang tungkol sa probinsya nila. "Bakit daw?" tanong niya. "Gusto niyang doon na tayo manirahan. Ipinapamana raw niya sa atin ang kanyang lupa." Para kay Miguel, tila hindi ito masamang ideya. Palagi niyang gustong makaranas ng buhay sa probinsya, ang sariwang hangin, ang malawak na espasyo, at ang mas tahimik na paligid. Ngunit may kung anong bigat sa boses ng kanyang ama na parang may hindi ito sinasabi. "Tila ba wala tayong pagpipilian, Miguel?" dagdag ni Robin habang nakatitig sa malayo. Sa sumunod na linggo, nag-impeke silang mag-ama at sumakay sa bus papunta sa probinsya. Mahaba ang biyahe at habang binabaybay nila ang daan, unti-unting naglaho ang ingay ng Maynila, napalitan ng katahimikan at kagubatan. Mas lumalamig ang hangin at habang papalapit sila sa bayan ni Lolo Lucio, unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Miguel. Parang may nakatingin sa kanila mula sa madilim na gilid ng kalsada. Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng kakaibang katahimikan. Sa umaga, ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain. Ang ilan ay nagbubungkal ng lupa, ang iba ay nagtitinda sa palengke, ngunit may kakaiba sa kanilang mga mata. Para bang pinagmamasdan sila ni Miguel at Robin ng may pagtataka o pag-abang. Sa di kalayuan, nakita nila si Lolo Lucio. Matanda na ito, ngunit matikas pa rin ang tindig. Malalim ang mga mata nito at sa kabila ng ngiti niyang bumungad sa kanila, may kung anong kakaibang kilabot si Miguel na hindi may paliwanag. "Miguel, Robin, sa wakas, nakauwi rin kayo," anang matanda. "Matagal ko na kayong hinihintay." Hindi alam ni Miguel, ang kanilang pagdating ay ang unang hakbang sa isang kasunduang hindi nila kayang takasan. Habang binabaybay nila ang masukal na daan patungo sa bahay ni Lolo Lucio, hindi mapigilan ni Miguel ang kaba sa kanyang dibdib. Tahimik lang ang kanyang ama, si Robin, tila hindi sigurado kung tama bang bumalik sila rito. Nang makarating sila sa malawak na lupain ng matanda, bumungad sa kanila ang isang malaking lumang bahay. Napapalibutan ito ng matataas na puno at matandang bakod na gawa sa bato. May kakaibang aura ang bahay. Animoy may mga matang nakatingin sa kanila mula sa loob. "Malawak ang lupain ko, Miguel. Balang araw, magiging iyo ito," wika ni Lolo Lucio habang inilibot ang tingin sa paligid.
Ngunit bago yon, may kailangan tayong ayusin. Nagkatinginan sina Miguel at Robin. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Tanong ni Miguel. Ngumiti lang si Lolo Lucio, ngunit sa ilalim ng kanyang mapagkalingang tingin, may kung anong misteryo ang nakatago. Bukas, may ipapakilala ako sa iyo. Siya ang magiging dahilan kung bakit hindi mo kailangang lumayo sa bayang ito. Sa unang gabi nila sa lumang bahay, hindi mapakali si Miguel. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa paligid. Ang tanging naririnig lang niya ay ang sipol ng hangin sa labas at ang bahagyang langit-ngit ng sahig tuwing gumagalaw siya sa kama. Pasado hating gabi, nagising siya sa kakaibang ingay. May mga kalmot sa peder, marahang kumakalabit sa kahoy na bintana. Para bang may hayop sa labas na gustong makapasok. Napabalikwas siya ng bangon at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa pagdungaw niya sa labas, nakita niya ang malalaking anino na gumagalaw sa ilalim ng mga punong kahoy. Hindi niya maaninag kung ano ang mga ito, ngunit sigurado siyang hindi yon mga tao. Ano yon? Bulong niya sa sarili, habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, dahilan para mapaatras siya. Sa harapan niya, tumambad ang kanyang ama. Miguel, anong ginagawa mo? Tanong ni Robin, halatang alerto rin. May gumagalaw sa labas, pa. Sagot niya, halos pabulong. Lumapit si Robin sa bintana at sumilip din. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala na ang mga anino. Tila ba naglaho na lang ang mga ito sa dilim. Tulog na, anak. Huwag mong pansinin. Hindi tayo sanay sa probinsya, kaya baka naninibago ka lang. Anang kanyang ama, ngunit may bahid ng pag-alinlangan ang boses nito. Bumalik si Miguel sa higaan, ngunit hindi siya nakatulog ng mahimbing. Alam niyang may mga matang nagmamasid sa kanila sa dilim. At sa kinabukasan, makikilala niya si Amara, ang babaeng itinakda para sa kanya, at ang susi sa kasunduan ng dugo. Nagising si Miguel nang may bumusina sa labas ng bahay. Sinilip niya ang bintana at nakita ang isang itim na karwaheng hinihila ng kabayo, isang bihirang tanawin sa makabagong panahon. Sa ilalim ng sinag ng umagang araw, lumabas si Lolo Lucio, kasabay ng isang matandang babae na nakasuot ng itim na saya at pulang alampay. Kasunod nito, isang dalagang may mahabang buhok ang bumaba sa karwahe. Siya si Amara, wika ni Lolo Lucio. Ang babaeng itinakda para sa iyo, Miguel. Napalunok si Miguel. Napakaganda ni Amara, maputla ang kanyang balat, tila hindi pa nasisikatan ng araw, at may mga matang hindi mo matukoy kung malungkot o mapanganib. Sa unang tingin, para siyang isang diyosa ng kagandahan, ngunit sa kabila nito, may kung anong kakaiba sa kanyang presensya. Lumapit si Amara at tumitig kay Miguel. Ngumiti ito ng bahagya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Kinalulungkot kung hindi tayo nagkakilala noon, Miguel, anya sa malamig ngunit matamis na tinig. Hindi alam ni Miguel kung paano sasagot. Miguel, muling sabi ni Lolo Lucio, ito na ang simula ng iyong kapalaran. Hindi mo na kailangang bumalik sa Maynila. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Nagkatinginan si Miguel at ang kanyang ama, si Robin. Alam nilang hindi lang basta pamana ang dahilan kung bakit sila pinauwi. May mas malaking bagay na nangyayari sa likod ng kasunduang ito. Sa gabing iyon, may munting pagtitipon sa bahay ni Lolo Lucio. Nasa harapan ng mahabang hapag si Miguel, kasama ang kanyang ama at si Amara. Habang kumakain, napansin ni Miguel ang kakaibang pananahimik ng mga kasalo nila. Para bang pinagmamasdan siya ng lahat, hinihintay ang bawat kilos niya. Sinubukan niyang pagmasdan si Amara. Matikas ang tindig nito at halos hindi kumikilos. Hindi ito masyadong kumakain, bagkus ay parang nagmamasid lang sa kanya. Hindi ka ba gutom? Tanong niya rito. Ngumiti si Amara. Mas gusto kong kumain kapag mas madilim na. Napatingin si Miguel sa kanyang ama. Kita sa mukha ni Robin ang kaba. Alam nilang may mali sa lugar na ito. 3:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Miguel nang marinig niyang may kumakaluskos sa labas ng kanyang silid. May marahang tunog ng kuko sa kahoy, parang may kumakalmot sa pinto. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya agad gumalaw. Nanginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon niya nakita si Amara, nakatayo sa dilim, hubad ang kanyang paa sa malamig na sahig, at ang kanyang mga matay kumikislap sa mapulang liwanag. Hindi ito gumalaw, ngunit ramdam ni Miguel ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Miguel, bulong ni Amara. Bakit ka natatakot? Hindi siya makasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niya ang dahan-dahang pagbuka ng bibig ni Amara, masyadong malapad, parang hindi natural sa isang tao. At doon niya napagtanto, hindi siya isang ordinaryong babae. Nanatiling nakatayo si Miguel sa harap ng kanyang pinto, nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan si Amara.
Ang kanyang bibig, unti-unting bumuka ng mas malaki kaysa sa dapat, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mahahabang pangil na kumikinang sa dilim. Ngunit sa isang iglap, bumalik sa normal ang mukha ni Amara. Napakurap si Miguel. Para bang isang ilusyon lang ang kanyang nakita, o baka naman dulot lang ito ng kanyang antok. Miguel, bulong ni Amara, ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw. May gusto lang akong sabihin sa iyo. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Anong gusto mong sabihin? Tanong niya, pilit na nilalabanan ang takot. Lumapit si Amara ng isang hakbang, dahilan upang umatras si Miguel. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan, isang pakiramdam na parang hinihigop siya ng mga mata ni Amara. Malapit na ang panahon, Miguel, bulong nito, mas lalo pang lumalim ang tono ng kanyang boses. Malalaman mo rin ang lahat, ngunit sana, huwag kang matakot sa akin. Napakapit si Miguel sa gilid ng pintuan. Gusto niyang tanungin kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawang magsalita. Para bang may pumipigil sa kanya. Sa isang iglap, tumalikod si Amara at lumakad palayo. Ang kanyang mahahabang buhok ay bahagyang lumilipad sa hangin. Ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang nakagalaw si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang isara niya ang pinto. Ano ang nakita niya? Totoo ba yon? O guni-guni lamang? Kinabukasan, tahimik si Miguel habang kumakain ng almusal kasama ang kanyang ama, si Robin. Napansin ng kanyang ama ang pamumutla niya kaya't bumulong ito, may nangyari ba kagabi? Nagdalawang isip si Miguel bago sumagot. Si Amara, parang may kakaiba sa kanya. Tumigil sa pagkain si Robin. Tumitig ito sa kanya bago sumagot ng mahinahon ngunit matigas. Alam kong may mali rito, Miguel. Hindi natin dapat tinanggap ang paanyaya ni Lolo Lucio. Alam kong may itinatago siya. Pero bakit niya tayo pinauwi? Tanong ni Miguel. Napabuntong hininga si Robin. Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado ako. Kung may nararamdaman kang kakaiba sa lugar na ito, makinig ka sa pakiramdam mo. Huwag kang basta magtitiwala. Tumango si Miguel, ngunit sa loob niya, mas lalo lang siyang naguluhan. Habang nagpapahinga sa sala, napansin ni Miguel ang isang nakapinid na pinto sa dulo ng pasilyo. Ano kaya to? Bulong niya sa sarili. Maingat siyang lumapit at hinawakan ang seradura. Sa kanyang gulat, hindi ito nakakandado. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, at bumungad sa kanya ang isang lumang silid na puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Sa gitna ng kwarto, may isang lumang kahon na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Napalunok si Miguel. Maingat niyang binuksan ang kahon. At doon niya nakita ang isang lumang larawan ni Lolo Lucio, katabi ang isang babaeng kahawig ni Amara. Ngunit ang mga mata nito ay kasing itim ng gabi. Napaatras si Miguel nang mapansin niyang may mga matatalas na kuko ang kamay ng babae sa larawan. Sino siya? Bulong ni Miguel, nanginginig ang kanyang mga daliri. At bago pa niya may sara ang kahon, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang likuran. Hindi mo pa dapat nakikita yan, Miguel. Napabalikwas siya ng lingon, si Lolo Lucio, nakatayo sa pintuan ng silid, nakatingin sa kanya ng matalim. Nanlamig si Miguel sa kinatatayuan niya. Nakatingin sa kanya si Lolo Lucio, at sa ilalim ng malalim nitong tingin, may kung anong hindi niya mawari. Galit ba? Takot? O may tinatago lang talaga ito? Miguel, malamig na sabi ng matanda, hindi mo dapat binubuksan ang silid na ito. Napalunok si Miguel. Nilingon niya ang lumang kahon kung saan nakita niya ang larawan ng babaeng kahawig ni Amara, ang babaeng may itim na mata at matatalas na kuko. Sino siya, Lolo? Tanong ni Miguel, hindi may kubli ang panginginig sa kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Lolo Lucio at muling isinara ang kahon. Malamig ang hangin sa silid, kahit na walang nakabukas na bintana. Wala ka pang kailangang malaman, Miguel. Sa tamang panahon, ipapaliwanag ko rin ang lahat. Pero alam niyang may tinatago ito. Sa likod ni Miguel, tumambad si Robin, hiningal ito at halatang nag-alala. Anong nangyayari rito? Tanong nito, tinitingnan ang silid na parabang isang malagim na alaala ang bumalot sa kanya. Sandaling natahimik si Lolo Lucio bago ngumiti. Huwag kayong mag-alala. Isa lang itong lumang kwarto na hindi dapat binubuksan. Pero hindi kumbinsido si Miguel. Nang paalis na sila sa silid, sumulyap siya sa kahon at napansin niyang may isang lumang piraso ng papel ang nakausli sa gilid nito. Maingat niyang hinugot ito at palihim na isinilid sa kanyang bulsa. Hindi mapakali si Miguel ng gabing iyon. Patuloy niyang iniisip ang larawan ng babae. Sino siya? Bakit kamukha siya ni Amara? Kinuha niya ang papel na lihim niyang kinuha sa kahon. May sulat kamay sa dilaw na papel, ngunit kupas na ang tinta. Ang dugo ng ating lahi ay hindi dapat maputol.
Ang sakripisyo ng isa ay para sa kaligtasan ng lahat. Napakagatlabi si Miguel. Ano ang ibig sabihin nito? Napalingon siya. Muli, may kaluskos sa labas ng bintana. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino sa malayo, isang nilalang na hindi niya matukoy kung tao o hayop. Pinagmasdan niya ito, at doon niya napansin ang isang bagay na nagpahigpit ng hawak niya sa bintana. Nakatingin ito sa kanya, diretso sa kanyang mata. At bago pa siya makasigaw, biglang tumalon ang anino sa itaas ng puno, at nawala. Humihingal siyang umatras. Hindi niya namalayang nasa pintuan na pala si Robin, na may hawak na itak. May nakita ka rin ba? Tanong nito, halatang handang lumaban. Pa, may gumagala rito sa gabi, bulong ni Miguel, nanginginig. Alam ko, sagot ni Robin. At kung hindi tayo mag-ingat, baka tayo ang susunod na biktima. Nang makatulog si Miguel, isang kakaibang panaginip ang bumalot sa kanya. Nakita niya ang isang madilim na gubat. Sa gitna nito, may isang babaeng umiyak, mahaba ang kanyang buhok, at nakayuko ito sa lupa. Lumapit siya, Amara. Pero nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa bibig ng babae, lumakas ang ihip ng hangin. Miguel, tumakbo ka na, bago pa mahuli ang lahat. Nang itaas ng babae ang kanyang mukha, hindi si Amara ang nakita niya, kundi isang nilalang na may naglalakihang mata, matalim na pangil, at mahahabang kuko. Napahiyaw si Miguel, at nagising siyang pawis na pawis. Humihingal siya habang lumilinga sa paligid. Panaginip lang ba yon? O babala? Bumukas ang pinto ng kanyang silid, at sa may pintuan, tahimik na nakatayo si Amara, titig na titig sa kanya. Miguel, bulong nito, may gusto akong ipakita sa'yo. Hindi mapakali si Miguel habang nakatitig kay Amara, na ngayon ay nakatayo sa may pintuan ng kanyang silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, tila hindi ito gumagalaw, para bang isang multong lumulutang sa dilim. Miguel, bulong nito, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Dahil sa hindi may paliwanag na puwersa, bumangon si Miguel mula sa kanyang kama at maingat na sumunod kay Amara palabas ng kwarto. Malamig ang hangin sa loob ng bahay at sa bawat hakbang niya, tila lumalalim ang kaba sa kanyang dibdib. Tahimik nilang nilakbay ang makitid na pasilyo. Ang mga anino sa dingding ay sumasayaw, kasabay ng mahihinang ningas ng ilawan. Walang kahit anong tunog sa paligid, maliban sa mahinang yabag ng kanilang mga paa. Nang makarating sila sa likod bahay, tumigil si Amara sa harap ng isang lumang balon. Ang lumang balon na noon pa'y hindi niya pinapansin. Ano to? Tanong ni Miguel, kinakabahan. Tumalikod si Amara sa kanya at mahinang bulong ang sagot nito. Dito nagsimula ang lahat. Dahan-dahan niyang itinuro ang loob ng balon. Lumapit si Miguel at sinilip ito. Hindi niya maaninag ang ilalim nito, puno ng kadiliman, tila walang hanggan ang lalim. Biglang may malakas na hangin ang lumabas mula sa balon, dahilan upang mapaatras siya. Kasabay nito, isang malamig na boses ang lumabas mula sa kailaliman. Miguel, bumalik ka na, bago pa mahuli ang lahat. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung sino ang nagsalita, pero ang boses ay puno ng panghihinagpis at babala. Lumingon siya kay Amara, ngunit nakatingin lang ito sa kanya, hindi kumikilos, hindi kumukurap. Kinabukasan, hindi na makatiis si Miguel. Dumiretso siya kay Lolo Lucio na noon ay nasa hardin ng lumang bahay. Lolo, ano ba talaga ang nangyayari rito? Diretsahang tanong niya. Bakit may kung anong gumagala sa gabi? At sino yung babae sa lumang larawan? Dahan-dahang tumingin si Lolo Lucio sa kanya, saka ngumiti ng malamig. Hindi pa panahon, Miguel. Anong hindi pa panahon? Marami na akong nakikita. Pakiramdam ko may bumubulong sa akin, may mga matang nakatingin sa bawat kilos ko. May gumagala sa gabi. Napapitlag si Lolo Lucio sa sinabi niya. Kita sa mukha ng matanda ang lungkot at pangamba. Bumuntong hininga ito sa kanagwika. Miguel, oras na malaman mo ang katotohanan, baka hindi mo na ito kayanin. Pero bago pa ito makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Robin, mukhang takot at balisa. Miguel, kailangan nating umalis dito. Habang naguguluhan si Miguel, nakarinig sila ng malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng baryo. Tulong! May aswang! Napalingon silang lahat. Mula sa malayo, nakita nilang may isang matandang lalaki na duguan ang katawan habang pilit na tumatakbo sa gitna ng kalsada. Mabilis ang kanyang paghinga at sa kanyang likuran, isang itim na anino ang gumagalaw sa mga bubong ng bahay. Napalunok si Miguel. Hindi niya maaninag ng buo ang itsura ng nilalang, pero sigurado siyang hindi ito tao. Tatakbo ba tayo o lalaban? Tanong niya kay Robin, nanginginig ang boses. Bago pa makasagot ang kanyang ama,
biglang sumulpot ang nilalang mula sa itaas. Sa isang iglap, bumagsak ito sa gitna ng kalsada, isang mabagsik na halimaw na may mahahabang kuko, naglalakihang mata, at matatalas na ngipin na punong-puno ng dugo. Napaatras si Miguel. Hindi niya akalaing totoo ang kinatatakutan ng mga tao rito. Biglang lumapit si Lolo Lucio, may hawak itong isang lumang baston na tila may ukit ng mga sinaunang simbolo. Tumitig ito sa halimaw na parang kilala niya ito. "Huwag kang makialam, Lucio," sabi ng halimaw sa isang malalim at matining na boses. Nanlaki ang mata ni Miguel. Nagsalita ito. Pero ang mas kinagulat niya, hindi nagulat si Lolo Lucio, para bang inaasahan na nito ang ganitong pangyayari. "Dapat na siyang sumama sa amin," bulong ng halimaw, sa kadahan-dahang lumingon kay Miguel. Hindi na siya nakagalaw. May malalim na pagnanasa sa mata ng nilalang. Hindi lang ito basta pumapatay, tila may espesyal itong misyon, at si Miguel ang pakay nito. Nanginginig si Miguel habang nakatitig sa halimaw na nasa harapan nila. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Totoo nga ang lahat ng kinatatakutan niya. Ang nilalang ay matangkad, balingkinitan, at may mahahabang kuko at pulang mata na kumikinang sa dilim. Aswang. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang paraan nitong magsalita. Hindi lang ito isang gutom na halimaw. May layunin nito. Dapat na siyang sumama sa amin. Ulit ng halimaw habang nakatutok ang tingin nito kay Miguel. Napatingin si Miguel kay Lolo Lucio, na tila hindi natatakot sa presensya ng halimaw. Sa halip, matalim ang tingin ng matanda, at tila may kung anong iniisip. "Wala kang karapatang kunin siya," malamig na sagot ni Lolo Lucio. "Hindi pa oras." Napakunot noo si Miguel. Hindi pa oras. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpakawala ng nakakabinging alulong ang aswang, at biglang sumugod ito. Pero bago pa ito makalapit kay Miguel, mabilis na itinapat ni Lolo Lucio ang kanyang baston. Mula rito, biglang sumiklab ang isang matingkad na pulang liwanag, dahilan upang umatras ang halimaw at maglabas ng nakakapasong sigaw. Nakita ni Miguel kung paano nagliyab ang balat ng aswang sa liwanag na iyon. Napasigaw ito sa sakit bago biglang naglaho sa dilim, tila isang aninong natunaw sa hangin. Naiwan silang tahimik, pare-parehong naghahabol ng hininga. Binasag ni Robin ang katahimikan. "Lucio, ano to? Bakit parang alam mo kung paano labanan ang aswang na yon?" Nagkatinginan si Miguel at ang kanyang ama. Halata sa mukha ni Robin ang matinding galit at pagkalito. "Dahil matagal ko nang alam ang totoo," sagot ni Lolo Lucio. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Miguel, hindi may tatago ang kaba sa kanyang boses. Lumapit si Lolo Lucio sa kanya at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Matalim ang titig nito, hindi na isang mahina at matandang lolo ang nasa harapan niya ngayon. "Miguel, hindi mo na maiwasan ang katotohanan." "Anong katotohanan, Lolo?" Bumuntong hininga ang matanda bago nagsalita. "Na ang dugong nananalaytay sa'yo ay hindi pangkaraniwang dugo." "Ano?" "Miguel," bulong ni Lolo Lucio, "may lahi ka ng aswang." Hindi makatulog si Miguel ng gabing iyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ni Lolo Lucio. "May lahi ka ng aswang." Hindi totoo yon, bulong niya sa sarili, pero kahit anong gawin niya, hindi niya may kaila ang takot na bumabalot sa kanya. Napapikit siya at biglang sumabog ang isang panaginip sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang madilim na kakahuyan. Mula sa itaas, may isang maliit na batang tumatakbo sa gitna ng kagubatan, tila may iniwasan. Sinundan niya ito gamit ang kanyang paningin, at doon niya nakita ang isang grupo ng mga aswang na humahabol sa bata. Ang bata ay umiyak, takot na takot. At nang humarap ito sa kanya, napaatras siya sa matinding pagkagulat. Siya ang batang iyon, si Miguel. At bago pa siya makatakbo, narinig niya ang isang malalim na boses sa likuran niya. "Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Miguel." Lumingon siya, at sa isang iglap, isang itim na anino ang sumunggab sa kanya. Napabalikwas si Miguel mula sa kanyang kama, hinihingal at pawis na pawis. Panaginip lang ba yon? O isang alaala? Bago pa siya makapag-isip ng maayos, nakarinig siya ng kaluskos sa labas ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang tumayo, sinilip ang pinto, at unti-unting binuksan ito. Naglakad siya sa madilim na pasilyo ng bahay, kinakabahan sa bawat hakbang. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. At sa kanya nakita ito. Sa may bintana, may 3 pares ng pulang mata ang nakatitig sa kanya mula sa labas. At dahan-dahan, unti-unting bumukas ang bintana kahit walang hangin. Napatigil si Miguel sa kinatatayuan niya. 3 pares ng pulang mata ang nakatitig sa kanya mula sa labas ng bintana. Ang malamig na hangin ay dumaan sa loob ng bahay, at dahan-dahan, unti-unting bumukas ang bintana kahit walang hangin na nagtutulak dito.
Miguel, sumama ka na sa amin. Malamig, basag, at nakakatindig balahibong tinig ang bumulong sa kanya. Umatras siya, nanginginig ang buong katawan. Hindi ito isang panaginip, totoo ito. Sinubukan niyang humakbang paatras, pero biglang lumitaw ang isang itim na anino sa likod niya. Huwag kang tatakbo. Napalingon si Miguel. Nakita niyang nakatayo si Lolo Lucio. Hawak ang kanyang baston na naglalabas ng kakaibang pulang liwanag. Ang mga matang nakasilip sa bintana ay nag-alisan agad, parang mga hayop na nasusunog sa init. Pero ang itim na anino sa likod ni Miguel ay hindi umatras. Sa halip, unti-unting nagbago ang anyo nito. Mula sa isang simpleng anino, lumitaw ang isang matandang babae, payat, may kulubot na balat, at may mahahabang kuko. Lucio, bulong ng babae, habang nakangiti ng hilaw. Panahon na para malaman ng apo mo ang totoo. Mas lumakas ang liwanag mula sa baston ni Lolo Lucio. Hindi pa oras, Matilda. Bumalik ka sa lungga mo. Ngumisi ang matanda, sabay lingon kay Miguel. Ipinanganak ka na may kapalarang hindi mo matatakasan, bata. Kita-kita tayo sa dilim. At sa isang iglap, naglaho ang matanda sa hangin. Naiwan lamang ang malamig na presensya nito sa paligid. Hindi na makatulog si Miguel matapos ang gabing iyon. Pinagmamasdan lang niya ang madilim na kisame, habang paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Sino si Matilda? Bakit takot sa kanya si Lolo Lucio? At ano ang ibig sabihin ng sinabi niyang may kapalaran siya? Nagpasya siyang hindi na siya magpapadala sa takot. Kinabukasan, pupuntahan niya si Lolo Lucio at pipilitin niya itong sabihin ang totoo. Dahil alam niya, may tinatago pa ang kanyang pamilya. Kinabukasan, agad niyang hinanap si Lolo Lucio. Nabutan niya ito sa lumang silid sa dulo ng bahay, isang kwarto na hindi pa niya kailanman napasok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At ang bumungad sa kanya ay mga lumang libro, mga bote ng kakaibang likido, at mga larawan ng kanyang pamilya, pero mas nakagugulat ang isang lumang larawan sa gitna ng mesa. Isang batang kamukha niya. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang taong katabi nito, ang matandang si Matilda. At sa sulok ng larawan, may nakasulat na isang lumang babala. Ang kasunduan ng dugo ay hindi maaaring sirain. Nakapako ang tingin ni Miguel sa lumang larawan. Isang batang kamukha niya. Isang matandang babae, si Matilda. At ang nakakakilabot na babala sa sulok. Ang kasunduan ng dugo ay hindi maaaring sirain. Napalunok siya. Ano ang kasunduang ito? Dahan-dahan niyang kinuha ang larawan, at sa sandaling lumapat ang kanyang mga daliri sa lumang papel, isang malamig na hangin ang dumaan sa kwarto. Nanginginig niyang tinignan si Lolo Lucio, na tahimik na nakatayo sa kanyang likuran. Matagal mo nang dapat nalaman ito, Miguel, mahina ngunit mabigat ang boses ng matanda. Ano ang kasunduan, Lolo? Tanong niya, ramdam ang kaba sa dibdib. Umupo si Lolo Lucio sa lumang silya, parang nabibigatan sa kanyang sasabihin. Noong unang panahon, may isang angkan ng mga mortal na nakipagkasundo sa lahi ng mga aswang. Sa halip na maging biktima, pinili nilang pagisahin ang kanilang dugo, isang kasunduang nakatali sa sumpa at kapangyarihan. Isa tayo sa mga angkang iyon, Miguel. Nanlaki ang mata ni Miguel. Hindi siya makapaniwala. Impossible yan, Lolo. Hindi ako aswang. Napailing si Lolo Lucio. Dahil hindi ka pagising. Gising. Sa tamang panahon, magigising ang dugo sa loob mo. At kapag nangyari yon, wala ka nang ligtas. Naramdaman ni Miguel ang biglang paninindig ng kanyang balahibo. Totoo ba ito? Bago pa siya makapagtanong muli, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Napatalon si Miguel, habang mabilis na tumayo si Lolo Lucio. Sinilip nila ang bintana, at doon nila nakita ang isang lalaki na duguan at gumagapang sa kalsada. Aswang. May aswang, sigaw nito, bago ito biglang hinatak ng isang anino pabalik sa kadiliman. At sa isang iglap, nagkalat ang sigaw sa buong bayan. Nagising si Robin mula sa kanyang silid, nagmamadaling lumabas. Ano yon? Mabilis na kumuha ng patalim si Lolo Lucio at tinitigan si Miguel. Oras na para makita mo ang katotohanan. Mabilis silang lumabas ng bahay. Sa gitna ng kalsada, isang malaking nilalang ang nakatayo sa ilalim ng buwan. Mataas ito, may itim at makapal na balahibo, matatalas na kuko, at pulang mata na kumikinang sa dilim. Dahan-dahan nitong inangat ang duguang katawan ng lalaki, handang lapain ito. Diyos ko! Bulong ni Robin, hindi makagalaw sa takot. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Miguel. Hindi niya maintindihan, pero parang may bumubulong sa loob niya. Isa siya sa atin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano itong nararamdaman niya? Bakit parang hindi siya natatakot,
Bagkus, parang may koneksyon siya sa halimaw na ito. At nang lingunin siya ng nilalang, nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang isang malagim na pangitain. Isang aswang na kagaya nito, pero siya mismo ang nasa loob ng katawang halimaw. Nagtagpo ang mga mata ni na Miguel at ng halimaw. Sa sandaling iyon, isang matinding hilab ng tiyan ang naramdaman niya, parang may nagising sa loob niya. Parang hindi siya takot. Sa halip, parang nakikilala niya ang nilalang sa harapan niya. Isa siya sa atin. Muli, narinig niya ang bulong na iyon sa kanyang isipan. Pero sino ang bumubulong? Napaatras siya, pinipilit iwaksi ang nakakakilabot na damdamin. Pero biglang humigpit ang hawak ni Lolo Lucio sa kanyang braso. Huwag kang matakot, Miguel, bulong ng matanda. Pakiramdaman mo ito. Iyon ang dugo natin na nagigising. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Dugo nila? Sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi umatake ang aswang kay Miguel. Sa halip, tumingala ito sa langit, umungol, at mabilis na nawala sa dilim. Huminga ng malalim si Robin, halatang hindi makapaniwala sa nakita. Diyos ko, ano yon? Pero si Miguel, hindi pa rin niya maalis ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Lolo, ano ba talaga ako? Tumingin sa kanya si Lolo Lucio, at sa unang pagkakataon, nakita niyang may lungkot sa mata ng kanyang lolo. Hindi ka pangkaraniwan, Miguel. Dahil hindi ka basta tao. Nanginginig na umatras si Miguel. Impossible. Anong ibig mong sabihin? Naglakad si Lolo Lucio papunta sa lumang bahay, at kahit hindi niya sabihin, alam ni Miguel na ito na ang sandali ng katotohanan. Pagpasok sa loob ng lumang silid ni Lolo Lucio, bumungad kay Miguel ang isang lumang libro na makapal ang alikabok. Binuksan ito ng matanda, at sa bawat pahina, nakita ni Miguel ang mga larawan ng aswang. Mga lumang guhit ng halimaw, matatalas ang mga kuko, pulang mata, balingkinitang katawan na may pakpak, at matulis na ngipin. Pero ang higit na gumimbal sa kanya ay ang isang lumang larawan ng isang sanggol. Isang sanggol na may kakaibang marka sa dibdib. At ang nakasulat sa ilalim ng larawan, Miguel, ang tagapagmana ng kasunduan. Ang dugo ng aswang ay dumadaloy sa mga ugat mo, Miguel. Nanghina siya sa narinig. Hindi totoo ito. Hindi ako aswang, sigaw niya, umatras mula sa mesa. Hindi ka paganap na aswang, sagot ni Lolo Lucio. Ngunit kapag dumating ang tamang panahon, gigising ang dugo sa loob mo. At kapag nagising ito, wala ka nang ligtas. Napapikit si Miguel. Para siyang hinihila ng isang malalim na bangin, isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Naramdaman niya ang kamay ni Robin sa kanyang balikat. Anak, hindi kita pababayaan. Pero kahit anong sabihin ng kanyang ama, alam ni Miguel. Mula ngayon, hindi na magiging normal ang buhay niya. Dahil hindi na siya sigurado kung tao pa ba talaga siya. Hindi mapakali si Miguel. Sa bawat oras na lumilipas, ramdam niya ang pagbigat ng kanyang katawan, ang pag-init ng kanyang dugo, at ang kakaibang pakiramdam na tila may bumubulong sa kanyang isipan. Miguel, hindi mo matatakasan ang iyong lahi. Sinapo niya ang kanyang noo, hinihingal. Ano to? Bakit parang may bumubulong sa isip ko? Sa kabilang banda, si Robin ay hindi rin matahimik. Alam niyang may tinatago ang matandang si Lucio, at hindi niya hahayaang tuluyang makuha nito ang anak niya. Habang nakahiga si Miguel sa kanyang kwarto, isang panaginip ang biglang bumalot sa kanyang isipan. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang babaeng may mahabang itim na buhok, maputla ang balat, ngunit ang mga mata nito'y kumikinang ng mapulang liwanag. Miguel. Malamyos ngunit malamig ang boses nito. Hindi siya makagalaw. Sino ka? Ngunit hindi sumagot ang babae. Bagkus, lumapit ito sa kanya at marahang itinapat ang kamay sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, bumukas ang kanyang paningin sa isang madilim na alaala. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang bahay na puno ng apoy, mga sigaw ng takot, dugo sa sahig, at isang batang umiyak. At doon niya nakita si Lolo Lucio, may hawak na patalim, nakatayo sa harap ng isang nilalang na may matatalim na pangil at pula ang mata. Matilda, tigilan mo ito, sigaw ng matanda. Matilda. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang ina. Nagngalit ang babaeng halimaw, bumaling kay Miguel na noon ay isang sanggol pa lamang, at may hinaplos sa kanyang dibdib. Ikaw ang magiging tagapagmana ng ating dugo, anak. Hindi kita pababayaan. At bago siya tuluyang mawalan ng malay sa kanyang panaginip, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw, sigaw ng kanyang sariling ina. Nagising si Miguel na hingal na hingal. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Agad siyang tumayo at tinignan ang kanyang dibdib sa salamin. Doon niya nakita ang isang hugis bituing marka sa kanyang balat, ang parehong marka na nakita niya sa lumang larawan.
Diyos ko! Bulong niya. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at hinarap si Lolo Lucio. Lolo, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyari sa nanay ko? Tahimik ang matanda, pero ramdam ni Miguel na nanginginig ang kanyang mga kamay. Maging si Robin ay naguguluhan na rin. Lucio, tama na ang mga sikreto mo. Karapatan naming malaman. Sa wakas, huminga ng malalim si Lolo Lucio at bumuntong hininga. Matilda, ang ina mo, isa siyang aswang. Nagpanting ang tenga ni Miguel. Hindi siya makagalaw sa kanyang narinig. At ang sumpang iniwan niya sa iyo, Miguel. Darating ang oras na gigising ang dugo sa loob mo. At kapag dumating ang gabing iyon, wala ka nang babalikan. Halos hindi na makapagsalita si Miguel matapos marinig ang revelasyon mula kay Lolo Lucio. Isa siyang aswang. Ang kanyang ina, hindi tao, kundi isang halimaw. Nanginginig siyang napaupo sa lumang upuan sa sala habang si Robin ay naglakad palapit sa kanya, hawak sa balikat. Hindi totoo yan. Bulong ni Robin, tila pilit itinatanggi ang narinig, pero hindi natinag si Lolo Lucio. Panahon na para malaman mo ang katotohanan, Miguel. Hindi mo ito matatakasan. Ang iyong ina, si Matilda, ay hindi isang ordinaryong babae. Galing siya sa isang sinaunang angkan ng mga aswang, mga nilalang na nabubuhay sa dilim, nagpapanggap na tao sa umaga ngunit nag-anyong halimaw pagsapit ng gabi. Napatayo si Miguel. Kung ganun, bakit mo siya pinatay? Napayuko si Lolo Lucio, tila bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi ko siya pinatay. Siya mismo ang nag-alay ng sarili niya upang maligtas ka. Nag-alay, nagtagpo ang kanilang mga mata. Dahil kung hindi niya yon ginawa, ikaw mismo ang kinuha ng lahi niya upang ipagpatuloy ang sumpa. Muling napatingin si Miguel sa marka sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ito isang simpleng peklat, ito ay isang tatak ng kanyang dugo, isang simbolo ng kanyang koneksyon sa lahi ng mga aswang. At ngayon, unti-unti itong nag-init. Lolo, bakit parang may bumubulong sa isip ko? Tumingin sa kanya si Lucio nang may seryosong ekspresyon. Dahil malapit na ang unang pagtawag. Anong ibig mong sabihin? Kapag dumating ang iyong ika-20 kaarawan, gigising ang dugo ng aswang sa iyong katawan. At hindi mo na maaaring pigilan ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Habang nakahiga, nakatitig siya sa kisame, pero sa kanyang isipan, naglalaro ang mga imahe ng isang madilim na kagubatan, ng mga matang pula sa kadiliman, at ng isang sigaw na hindi niya maintindihan. Huwag kang lalayo, anak. Napabangon siya bigla. Iyon ang boses ng kanyang ina. At nang lumingon siya sa bintana, isang pares na mapulang mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay tinatawag siya pabalik sa mundong hindi niya alam kung matatakasan pa niya. Ipagpatuloy. Please like, share and subscribe on my YouTube channel. Salamat sa pakikinig at panunood sa mga kwentong katatakutan at misteryo. Hanggang sa muli.